Pagbabasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, mamuhay kayong lubos na pag-ibig tulad ng Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalikuyak na hain sa Diyos. Pasakot kayo sa isa't isa, tandaan ng inyong pagkalang kay Kristo. Mga babae, kayo sa inyong asawa, tulad ng magpapasakot ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Kung paano nasasakot ni Kristo ang simbahan, dahil din naman ang mga babae ay dapat pasakot kalinisan sa kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para dito upang ang simbahan ay ikarga sa Diyos matapos inisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang may harap sa kanyang sarili ang simbahan, malilak, banal, walang bali at walang anumang lunis o kulukot. Dapat ang kanilang mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki ng mamawan, bagkos, ito ay pinagkakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo ay mapahati ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwanan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang katawan at sila ay magiging isa. Sa dahilan ng katuhanan, ang inihakaya nito, ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan, ang tinutukoy ko. Subalit, ito ay tumutukoy rin sa bawat isa sa inyo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa dahil sa inyong sarili. Mga babae, Inipunan, mapalad ang sumusunod ng taong may takot sa Diyos. mapalad ang tao sa Panginoon na ikaw. Ang maalam na antika ay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulat ng Mapalad ang sumusunod ng taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa ay mararamdaman sa mga mukha, parang kanina ang ibo, na may bilang ang anak niya. Ang sino man ng Panginoon ay kung saan susundin, buhay niya ay ulan, at laging magpapala. Tugon, mapalad ang sumusunod ng taong may takot sa Diyos. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang silungin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan ang walayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa kasimulay, nilalang sila na may kapal ng lalaki at babae? At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon.